immigration numbers, which means the system gets worse and worse and worse. The time has come. Yon, panibagong araw at panibagong buhay. Canada na naman mga kamamaw. Today, I'm here with my son, baby Jacob. Ayan. So mga kamamaw, sobrang grabe ng mga nangyayari dito sa Canada. Talagang parang, alam mo yung masyasya ka na lang. Siyempre, hindi naman natin alam din exactly yung mga reason bakit sobrang naghihigpit ng immigration ngayon. Ako, napakarami, may bago pa tayo. Ang tatalakayin pala natin ngayon mga kamamaw is bakit ba, sino ba ang nag-propose ng Canadian birth. Yan, yung sa mga pinapanganak mga kamamaw na ano nga kasi automatic katulad niya na si baby Jacob. Nung pinanganak siya, is citizen na siya nung pinanganak siya. So ngayon yan, tatalakayin natin mga kamamaw yung mga bagay-bagay bakit ba tinatanggal na ngayon na automatic pag pinanganak ang anak mo dito sa Canada is dapat Canadian citizen na. So ngayon, automatic yun siya. Kailangan yung isa sa mga parents, citizen or permanent resident, para talaga automatic sila, pag pinanganak sila, ay citizen na sila. So ngayon, tatakayin natin yan. At syempre, yung isa pang lalagablab na proposal ng mga conservative under sa pamumuno ni Mark Carney na tanggalin na yung mga TFW mga kamamaw. So, syempre, nakakalungkot mga kamamaw yung mga ganitong klaseng istorya dahil bilang citizen na dito sa Canada at syempre may mga pamilya tayo sa Pilipinas, nangangarap tayo mga kamamaw katulad yun sa mga kapatid natin na kahit pa paano mabigyan natin ng magandang kinabukasan katulad ng ating nakamit na pangarap mga kamamaw. So paano na lang yung mga sa ngayon, katulad niya sabihin natin yung iba, nandito ni mga pamilya nila, nandito ni mga kapatid nila, okay na sila. Pero syempre, in the future may mga bagay din pa rin na gusto nilang kunin ng mga kasama nila o mga kamag-anak nila sa Pilipinas para magkaroon ng magandang makapagsimula ng magandang buhay katulad ko. May mga pangarap din akong kahit paano sa side ni Mrs. o kaya sa side ko is makakuha naman tayo sa Pilipinas para kahit paano gumanda rin ang buhay nila. So ngayon ito yung tatalakay natin actually ngayong araw na to. Kaya lang sa totoo lang habang nagbablog ako ay parang nalulungkot din si kamamaw. Yan, simulan na natin mga kamamaw. Conservative fight to reform Canada's outdated automatic. The Conservative amended proposed that someone born in Canada gets citizenship if at least one parent is citizen. So ito yung sinasabi natin mga kamamaw na kailangan pag maging citizen yung pinapanganak dapat is citizen or resident, permanent resident yung isang parents nila. Yan. So the Conservative Party of Canada has proposed to restrict birthright citizenship by requiring at least one parent to be a Canadian citizen, a permanent resident, or a protected person to a child born in Canada is also the citizen. The party argues this change is necessary and birth tourism. So, yun ang parang nangyayari is, and under siya sa birth tourism, bakit ba ini-implement? Kasi mga kamama, honestly, actually, hindi lang naman ngayon to. Nangyayari din naman to sa ibang bansa. Like, for example, sa US, kadalasan, correct me if I'm wrong, di ba may mga nangyayari tayo na makikita natin, usually, mga artista, di ba? Nangyayari, syempre, nakakapasyal sila, nakakatour sila sa ibang bansa. Ang nangyayari, syempre, for purposes, mga kamamo, aminin natin at sa hindi. Kahit sino naman tayo nangangarap tayong magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga anak natin. So, nangyayari minsan is dun sila nagpupunta sa di naman sila talaga American citizen or Canadian citizen. Pupunta sila dun sa lugar na parang napuntahan nila dati na meron na silang visa. Gagawin nila, tatawid sila dun or pupunta sila dun habang buntis pa sila. Tapos, syempre, automatic kasi mga kamao, pag nanganak, kung saan ka pinanganak is mangyayari, automatic, kung saan pinanganak yung anak mo, magiging citizen siya ng bansang iyon. So, yun ang nangyayari mga kamamaw
Bakit ini-implement kasi syempre, kumbaga ba parang iisipin mo naman din mga kama, parang to be exact mga kama mo, in my own opinion, parang unfair nga naman, di ba? Parang unfair nga naman kasi ang gusto talaga ng gobyerno ng Canada is kailangan talaga parang part ka ng Canada bago maging Canadian citizen yung mga anak mo. Yun sigurong inaano nila. So ito tutuloy ko tong binabasa ko. A protected person for a child born in Canada also to be a citizen. The party argues this change is necessary to end the birth tourism and restore the value of Canadian citizen. Yun, tama ang ating Kailangan talagang i-value natin yung pagiging dito tayo sa Canada, pagiging Canadian, para lang mabigyan natin ng Canadian citizen yung mga anak natin. So it means, dapat talaga nandito ka. At the same time, talaga dumating ka din sa point na parang yung on process nila na pinagdaanan mo na nag-apply ka ng for permanent resident, nag-stay ka ng 3 taon dito, na straight, yun ang alam kong bilang, to be exact. After mo ma-permanent resident, to be exact 3 years, para makapag-apply ka ng citizenship mo. So, yun ang inaano nila na dapat ganun dumaan sila sa prosesong ganun, hindi yung automatic na, alam mo yun na parang, from, ano ka pa lang, temporary foreign worker ka pa lang, or work permit ka pa lang, and then, parang gagawin mong way na mag-aanak ka, or di man natin masasabi din talaga yung exactly sinadya mo ba or hindi. Nasa sa inyo na lang ngayon. Wala akong gustong patamaan dito mga kamamo kasi honestly, pag nagbablog ako, ayoko na parang binabash ko yung ibang ibang lahi natin o ibang kalahi natin. Ayoko nang ganun. Kumbaga nandito lang ako para bigay ko lang yung opinion ko, pero it doesn't mean gusto kong makasakit ng tao. So ayun na yun. Ginagawa nila sigurong reason yung dahilan yung mga ganung bagay para at least automatic pwede silang mag-stay dahil citizen yung anak nila, tas wala pa silang papel. Yung mga bagay na pinaghihigpitan dahil napakahigpit mga kamamo, sobra ng immigration ngayon, talaga nagbabawas. Ganun siya katindi na talagang gusto niyang tanggalin muna ang temporary foreign worker. Hindi natin alam kung kailan babalik, kung kailan sa normal. Siguro, we'll see. Baka ito pinaka naiisip ko para sa akin, nalulungkot talaga mga kamamo dahil ako may plano rin ako kahit paano kunin natin yung mga kapatid natin, di ba? Iniisip ko paano ngayon ng diskarte. Hindi katulad noon na napakadaling makapag-apply ng permanent resident, lalo na kung nandito ka sa mga probinsya na kumbaga hindi mga kalakihan, lalo na yung mga sa Saskatchewan. Ito is sa pinakamadaling makakuha ng permanent resident, lalo na din sa mga malalamig, yung sa Yukon, ayan, sigurado yung automatic yan dahil doon napakalamig. Siyempre, yun ang sinasabi nila na mas madali kang makapag-apply o makahanap ng work permit. Sa ngayon, i-try din nila. Yun yung mga malalamig talaga na na lugar na talagang hindi napupuntahan ng tao. Mas malamig pa ata ang Yukon sa Saskatchewan, kaya yun ang nagiging yun yung mga naririnig natin ding balita dito din sa mga vlogger na nakakatulong sa mga mamamayang Pilipino. So, ayan. So, for their status, and then, tong kasunod? Ayan. Conservative Party proposed change require a real connection to Canada. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. The conservative proposal, kay Poliberto. Ito yung pinopropose niya kay Mark Carney, which is the Prime Minister of Canada. Child is only granted citizenship if at least one parent's hold. Yan, citizen, permanent resident, or is a protected person. Address birth tourism. The party state the current automatic birthright citizenship fuels birth tourism where individual come to Canada with the sole purpose of having a child to gain citizenship. So, iyan na nga. Binabasa ko na lang din para at least mas maintindihan nyo yung pagkakaintindi ko rin. Restore the value of citizenship. The conservative contend that linking citizenship having to a connection to Canada through a parent will restore the value of Canadian passport and make it more meaningful. Yun ang gusto nilang kumbaga katulad ko nung na-citizen ako, talagang ramdam ko mga kamamaw dahil na ando na yung alam mo pakaramdam na nangarap ka,
pinagsumikapan mo talaga. Nandun na yung point na stress, pagod, pangungulila. Yun yung para sa akin to mga mamawa, na andun na yun. So automatic siya kung kukunin mo yung citizenship, iba yung pakiramdam, napakasarap sa pakiramdam dahil talagang pag pinaghirapan mo mga kamamo, iba, daman-dama mo yung sarap pag nakamit mo na. Yan, current Canadian birthright citizen, automatic citizenship under current law, anyone born on Canada. Ito yung current Soil automatic a Canadian citizen, a right that has in place since 1947 pa inimplemento. No parent requirements. So ito yung dati, this automatic citizenship is granted regardless of the immigration of or citizenship status of child parents. So yung automatic kasi dati, pag pinanganak, automatic citizenship na. So citizen na yung agad yung mga bata. Kaya para sa akin, merong dumarating dito sa point na parang may positive side tsaka negative side. Ako kasi lagi na lang ako makakamama sa neutral dahil ako citizen na rin ako ng Canada. Ang point ko, hindi rin naman magbibigay ang gobyerno ng gantong mga panukala kung hindi naman din makakabuti sa mga mamamayan dito. So sabi ko sa inyo, ulitin ko sa inyo, kasi nangyayari ito mga kamama, may mga bagay kasi na hindi naman dapat gawin, ay ginagawa. Kumbaga may tamang way at may maling way silang nangyayari. Kaya ngayon, napupunta sa point na naghihigpit na sila dahil nga, syempre tao lang tayo, nagkakamali tayo. May mga tao din kasi talaga na nangaabuso. Ayun, exactly to be exact yung explanation. Inabuso kasi nila yung mga gantong pagkakataon. May mga, di ko masasabing smart parang magulang. Para sa akin kasi pag sinabi mong, oy, nagawa mo to. Alam mo yung gano'n na parang gumawa ka ng mali or something na ganito tapos nagawa mo. Para sa akin, hindi talino ang tawag doon. Panggugulang ang tawag doon. Ang talino. Talagang alam mo yung buong tao, yung parang tao sa paligid mo, nakinabang or parang talagang hindi lang para sa iyo yung ginawa mo, para sa ibang tao, para sa ikabubuti rin ng mamamayan dito sa Canada. Yun ang way ko na parang masasabi kong matalino ka. Pero pag yung talagang pansariling hangarin lang o adhikain yung ginawa mo at naisip mo yung gano'n na parang na-outsmart mo yung ibang tao, ibig sabihin para sa akin panggugulang yung tawag sa gano'n mga kamamag. Ilang po ang aking opinion about doon. Immigration numbers, which means the system gets worse and worse and worse. The time has come for decisive action. We have major problems in our job market. Let's look at the facts here. The unemployment rate for those aged 15 to 24 is now 14.6%. The employment rate, the share of young people who are employed, is at its lowest level in over a quarter century outside of the pandemic. 1.6 million Canadians were unemployed in July, 7.4% increase in unemployment insurance requests since Mr. Carney took office. Almost 400,000 Canadians have been continually searching for work for over 2 years, the highest share of long-term unemployment since 1998. There are 16,000 more people unemployed in Ontario than there were in the Great Recession. Ontario has seen a massive increase in job losses and a massive decrease in home building. Nearly 75% of temporary foreign workers that come into the country are for low-wage positions, which means they compete with working class and young people that ultimately drive down wages and drive away jobs. Tim Hortons has hired an unimaginable 1,131% more temporary foreign workers in the last 4 years. In the first half of this year alone, the TFW program has imported 74% more low-skilled labor than in all of 2015. TFWs, the number of temporary foreign workers, is now 2% of our overall workforce, and a staggering number, an unprecedented number. Now, the Liberals promised they would cap the temporary foreign worker program at 82,000, but in the first 6 months, they've already handed out 105,000 permits. To put this into perspective, if they do the same number of permits for temporary foreign workers in the next 6 months that they did in the last, they will break the record again with over 200,000 temporary foreign workers coming in to take jobs when our own young people are facing record unemployment. The Liberals have to answer, why is it that they're shutting our own youth out of jobs and replacing them with low-wage temporary foreign workers from poor countries
who are ultimately being exploited. And let us say as well, the people, the individual temporary foreign workers, the workers themselves, they are not bad people. They are not the problem. They are being taken advantage of by liberal corporate elites who want to use them to drive down wages. And of course, we continue to support the dream of all immigrants to Canada, immigrants who come here to be Canadian, to get a job, work hard, contribute, and live a good life. That is part of the Canadian promise, and that is not what we're addressing here today. We're addressing a program that temporarily brings people from low-wage countries to replace Canadians and drive down the wages of our people. The time has come for decisive action to stop the Liberals from using our immigration system to pad the pockets of corporate elites and other insiders at the expense of Canadian jobs. Again, the principle is very simple. The principle is very simple. Canadian jobs for Canadian workers. Canada first, Canada always. That's why Conservatives are calling on the Carney government to permanently scrap the temporary foreign worker program and to stop issuing visas for any new temporary foreign workers coming into the country. Under this proposal, existing permits would be wound down until the program is entirely eliminated. Canadian jobs will go to Canadian workers first. It's time that Mr. Carney took the job seriously of repairing the damage that his party has done. Unfortunately, the immigration minister who destroyed the program and caused this mess is now Mark Carney's justice minister. You can believe it. He's now gone from creating a housing crisis as housing minister, an immigration crisis as immigration minister, to creating a crime crisis as justice minister. It's the same Liberal team with the same Liberal results, just a different face who's even worse than the last one. Ito pa isa, conservative call-outs for temporary foreign worker or TFW. So dito na tayo sa pag-call out na naman ito yung bago pag-call out ni Poilievre through sa liberal na pamumuno ni Mark Carney. So ayan, conservative call-outs for temporary foreign worker. Program in Canada focusing on eliminating and prioritize Canadian job for Canadian worker. So ang nangyayari kasi mga kamaw, hindi lang talaga parang kumbaga ngayon ramdam na, para feeling ko mararamdaman pa to sa susunod na 2 taon kung hindi nila gagawang paraan to mga kamamo. Number 1, yung mga nandito na at like for example yung mga gustong makapagtrabaho makapag-apply ng trabaho, o yung mga nag-a-apply ng trabaho dito na meron ng mga papel. Mga kamamo, hindi biro din ang pag-a-apply ngayon, even dito sa Saskatchewan, na ano ko rin na ang hirap mag-apply ng trabaho din ngayon. So ito yung ini-implement nila para kahit paano is ma-priority ng gobyerno na mabigyan ng trabaho yung talagang mga tao na andito na, which is yung Canadian citizen and then yung mga permanent resident. So para ma-focus nila, ma-build nila kung paano nila ma-assist yung mga tao nandito na nangangailangan ng trabaho, at the same time yung government mabigyan nila ng tamang ng kumbaga sa yung pasweldo din ba. Syempre hindi natin maano sa sobrang dami na rin tao dito, dumadami na talaga ang population. Hindi natin masasabi lahat ay mayroong trabaho. Malamang yung iba dyan hanggang ngayon ilang buwan na naghihintay o ilang buwan na naka-standby, naghihintay ng tawag or naghihintay ng email para for interview kung kailan ba sila magtatrabaho, at yung iba parang halos araw-araw ay talagang pasala ng resume, pero until now wala pa rin silang trabaho. So yun ang inaano nila dito. So conservative leader Pierre Poilievre argues the program has led to an oversupply of cheap labor. Yun. Contributing to youth unemployment by making it harder for young Canadians to find entry-level jobs and potentially lowering wage. The Conservative proposed permanently scrapping the program, ending the new TFW visas and phasing out existing one. Ito lang, singit ka lang mga kamamo kasi share ko na lang din sa inyo. Total naman Canada, Canadian life nung pinag-uusapan natin. Na-experience ko was like last year, si Bless, yung anak nating dalaga, ang daming pinagpasahang resume mga kamamaw. Sobrang dami naming iniikot sa loob ng
isang linggo pasa kami ng pasa ng resume, pero until the end of the year, hindi siya natawagan. Ganong kagrabe mga kamamo. As in, walang tumawag sa kanya. Hindi ko in-expect kasi usual, when I was here like parang mga ano pa tayo, sabi natin, mga 7 to 8 years ago. Pag nag-apply ka mga kamamo ng trabaho, ikaw na mismo ang aayaw. Actually, ganun ka ano dati mga kamamo, ganun ka ano yung employment talaga dati na pag nagpasa ka, may mag-hire at may mag-hire agad sa inyo. Mapabata ka man o may edad ka na, wala namang limitasyon ng ano dito pagdating sa trabaho, as long as kaya mong gampanan yung trabaho ang ibibigay sa iyo, bibigyan ka ng trabaho. Pero si Bless, na experience namin, talagang hindi siya nagkaroon ng trabaho. Sabi ko, wala, try mo na lang next year. Pero ibig sabihin sa akin, experience ng pagiging nandito sa Canada, magto 12 years na ako. Ngayon ko lang narinig o nakakita ng ganong senaryo na ganong kahirap mag-apply ng trabaho. Talagang wala. Hindi siya matawagan. So ngayon, nangyari na lang mga kamamo, syempre, hindi naman mawawala yung sinasabing connection pagdating sa mga trabaho. Katulad niya, syempre, marami na tayong kaibigan din dito sa Canada for 12 years na pag-i-stay natin. Imbes na magpasa kami ng magpasa, dumirekta na lang ako dun sa kaibigan ko. Na nakisuyo ako na sabi ko baka nag-hire kayo. Alam mo yung ganun, parang doon ka na lang pinadaan, kaya automatic nagkaroon trabaho nga itong anak ko. So, ibig sabihin, ganun na siya kahirap mga kamamo. Hindi siya katulad dati na, nung time ko, ilang trabaho ako nung pa-permanent resident pa lang ako, nagpa-open work permit ako nung dati para makapagtrabaho ko. Nakakapagtrabaho akong 3 mga kamamo. Ganun kadali maghanap ng trabaho dati. Hindi pa ako permanent resident noon, under, nag-a-apply pa lang ako ng permanent resident noon, which is pina-open work permit ko nga yung aking papel. Ang bilis makahanap ng trabaho, ganun siya kabilis na parang pag nag-apply, o sige, hire agad, ganun siya kabilis. Literally, kaya kinukwento ko sa inyo na napakahirap ngayon. Kaya ngayon naghihigpit sila ng about sa employment, or kaya gusto nilang bawasan yung mga immigrant, lalo na yung mga bagong padating na temporary foreign worker ay nahaharang na ngayon. Talagang even yung mga gusto mag-renew ng panibagong work permit nila dahil napaso na yung 2 years contract nila. Ganun na sila kahigpit. Talagang halos nakita nyo naman sa explanation ko nung nakaraang vlog na parang ang dating si employer na ang tinarget ng government. Kung sakaling gusto mo tong i-renew, bayaran mo ng ganito kalaki. Bayaran mo sila ng gantong rate para ma-renew mo yung empleyado mo. To talagang parang ni-lockdown na parang kahit sino namang employer paano mo i-hire yung pasweldo mo ang laki noon. Kumbaga kung sa example na lang, nasa mga fast food chain ka lang, usual dito sa Canada sa Saskatoon is parang 14.75. Bata kami dito sa Saskatoon yung low wage na per hour. So, isipin mo from 14 para ma-renew mo lang or makapag-renew lang yung talagang gustong-gusto mong empleyado, gusto mo siyang mag-stay, gusto mo siyang mabigyan ng pagkakataon. Isang rate ngayon is kailangan niyang ibigay ng high wage stream, which is 34 na ata dito sa Saskatoon. So, paano mo bibigyan yung 34 tapos nagtatrabaho lang sa fast food chain, di ba? Alam mo yung gano'n. Talagang walang employer na susugal sa gano'n. Ewan ko lang kung talagang sobrang mahal na mahal ka ng employer mo, talagang aanihin niya yun. At syempre, hindi na rin pwede yung sasabihin mo na parang palabasin na lang natin na na yun ang sinusweldo mo na, alam mo yung gano'n, di na mawawala yung mga kamamo. Ako, literally, may mga bagay tayong naririnig na ganyan, na hindi sige, usap na lang ng employer na maanong usapan na ito papalabasin mong sweldo. Pero syempre, hindi kayo makakalusot sa Canada dahil sisilipin ng immigration yan, sisilipin yan ng labor. Kaya talagang mas maganda at mas may peace of mind ka. Dapat doon ka lagi sa tama pumunta, doon ka lagi sa legal pumunta. So may makulit na bata dito. So nasa na tayo? Yan na tayo ha. Ito na. Saan na ba tayo kanina? May magulong bata kasi dito. With the targeted program, Polybear has indicate a potential replacement with the program. May pangpalit na especially designed for agricultural labor. Yan. So may mga naman siyang acknowledging seasonal and difficult in hiring challenges in the sector.
argument that against the TFW program, youth unemployment ito. Mga kamamo, youth unemployment, the conservative argue the program is a factor in high youth unemployment rates as it puts young Canadian in competition with temporary foreign worker for jobs. So, in-implement dito is, katulad yan, example na lang, yung kay Bless. Ito na yon, ito na yung lumalabas na kumbaga ba yung explanation niya na kailangan nilang mas bigyan ng priority na trabaho yung mga bata, yung mga kabataan na nandito kesa sa temporary foreign worker. So, yun ang gusto nilang anuin kasi napapansin nga, di ba, ang hirap nga maghanap ng trabaho ngayon, di ba? So, in-implement nila na gusto nilang unahin yung mga kabataan na talagang citizen na dito or permanent resident na talaga. And then, wage suppression, they claim employer use the TFW program to hire cheaper labor. So, yan nga, kasi kadalasan, ito para explanation natin, bakit ba hire ng temporary working at TFW? Kasi number 1 kasi mga kamamaw, yung pasweldo. So, ang naging issue kasi dati is, kaya talagang ang bilis maka-apply ng Canada dati is, nung time ko is, nung pumasok ako dito is $11.25 per hour. So, hindi pinapatos kasi ng mga Canadian citizen or mga permanent resident na dito. Hindi nila pinapatos yung ganung kababang sweldo para masuportahan nila yung pamilya nila. Kaya nangyayari talaga, walang nag-a-apply. So, ano pa ba ang gagawin ng ating mga employer? Siyempre, ang gagawin nila is mag-a-apply sila ng work permit ng LAMIA para makakuha sa iba't ibang bansa na under, temporary foreign worker program, di ba? So, yun ang ginagawa nila para magkaroon naman sila ng empleyado para magpatakbo ng kanyang kumpanya o kanilang business. In ang way, bakit merong mga TFW? Yung mga hindi kasi siya na-applyan ng mga citizen dito. Yun ang ibig sabihin niya bakit gano'n ang mga nangyayari. Corporate exploitation. The party suggests some corporation exploit the program for profit, prioritizing is over-investing a Canadian worker and skills. Tuloy natin at may makulit na bata. Corporate exploitation. The party suggests some corporation exploit program to profit, prioritize it over investing in Canadian workers and skills. So, instead na mag-hire sila para gawin ng isang empleyado yung trabaho, is magpo-focus na lang sila sa mga Canadian workers nila dito at yung mga merong, kumbaga syempre, nakapag-aral dito. So, gusto nila, ang magtrabaho, yung mismong mga naandito na, yung mismong Canadian na, yung mismong permanent resident na, at yung mismong mga mamamayan ng Canada, ang gumawa ng trabaho kaysa mag-hire pa sila overseas. So, yan ang napakaano. Kung iintindihin nyo lang mga kamamo, sobrang maliwanag pa sa inyo. Medyo naguguluhan lang kayo dahil nga syempre nandun yung sa mga tao, yung sa mga nakikinig. Syempre, kayo may mga pangarap din kayo para sa pamilya nyo na nasa kung saan mang bansa kayo pinanganak o nasan man sila ngayon. Eh, syempre may mga pangarap kayo sa ngayon. Syempre, naghahalo yung emosyon, yung lungkot, yung takot, yung pangamba na hindi na sila makarating dito. Pero ibig sabihin, kung iintindihin nyo mabuti yung mga binasa natin at yung mga nabasa ko, is maiintindihan nyo na bakit kailangan talaga ng Canada ngayon na magigpit sila. Dahil sa sobrang dami na rin ng mga taong dumarating dito na parang hindi talaga nila nakontrol dati yung pagpasok ng mga immigrant. So, ayun lang. Sana itong ating vlog is kahit pa paano nakapagbigay ng konting aral sa inyo, nakapagpamulat ng mga isipan nyo. Hindi ko ginawa to para malungkot kayo dahil even ako, nalulungkot din ako sa mga ganitong pangyayari pero wala tayong magagawa. Kumbaga ba'y nangyayari talaga yan, kailangan ng gobyerno na gumawa sila ng aksyon para makinabang dito sa Canada ay mga Canadian din. So ako na experience ko na from TFW, naging permanent resident, naging Canadian. Mararamdaman mo even sa tagal kong dito, mararamdaman mo yung pagkakaiba nung time nung 10 years ago kung gaano ka mabuhay dito, gaano kadaling mabuhay, yung mga bayarin mo, yung mga bills mo, yung mga
insurance mo, kasama na yung padala mo sa Pilipinas, kung gano'ng kadali sa iyo noong mga panahon na yon, i-compare mo sa panahon ngayon. Gano'ng kabigat na mismo. Parang sabi nga nila okay, senas na, sweldo na. Parang alam mo yung biglang wala na. Alam mo yung ganoon, kahit sabihin mo mag-overtime ka, magdalawa kang trabaho, ayun pa, singit ko na lang din. Parang tinatanong, madali ba sa Canada? Mahirap ba sa Canada? Na parang nababalitaan natin yung mga mamamayan ng Canada, yung mga Pilipino dyan na parang nagtatatlong trabaho na nabibitin pa rin. Totoo po yun. Pero ang mahalaga mga kamama, magpahinga ka lang. Magpahinga ka pag pagod ka, magpasalamat ka dahil yung sitwasyon mo na nandito ka ay mas maganda naman kaysa dun sa nasa Pilipinas ka. Lahat ng bagay mga kamama, talagang kailangan mong paghirapan. At syempre, wag na wag mong kakalimutang magpasalamat dahil napaka-bless mo, nandito tayo sa Canada. Ako nagpapasalamat ako, nandito ako sa Canada. Nabigyan chance ako, yung pangarap ko dati, dream come true na. O sasabihin mo na papagod, bitin na bitin, talagang part ng buhay yan. Pero ang mahalaga, may nakakain ka araw-araw. Yun ang mahalaga at pagpasalamat mo sa taas. So maraming salamat sa inyo mga kamama. Kung nagustuhan nyo itong vlog, please comment down below. At maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.